Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Pagtuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Nadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Good morning mga kaagri, welcome laing Sabado na usab ni ana sadta sa atong tulumanon karong buntaga. Good morning, Che. Good morning nimo Sir Yes. Ken, and to our followers sa atong programang Ani og Kita sa nagkadaiyang probinsya diri sa Region 7, NIR ug sa asang dapit nga maabot kini nga to ang programa. Yes, shout out sa atong mga nananaw sa ato ang programa karon here and abroad kay Yes. mutanaw man sila sa atong Facebook Live. Ang atong mga suki diha ako i-shout out diha si Ma'am Rose Lacia magsigin sa tan-aw diha sa Katigbian, Bohol ug ang mga taga-Balilihan nga naa karong buntaga na mahaw kay sayos buntag kusog kini sila manginom og sikwati. Okay. Kanang sikwati nga sila naghimo Himo jud siya. kakao. Kanang galingan sa kakao che nga katong shell nga sinaw Yan kay mo ana. Muna ilami kay nga Bisaya nga kakao, no? Onya, yes, Che. Okay, ako lang sang i-plug no nga to ang to like and follow our page, Facebook page ang yes. DA Central Visayas kay unsa nga mo ang mga activities sa Department of Agriculture dinhi sa Region 7 at the same time ang kaning mga segment nga ato ang ipagawas dinhi sa ato ang programang Ani Kita ato sa ditong i-post sa ato ang Okay, so, FB page. Like and share sa Facebook page sa DA as in capital D, capital A, hyphen, no? Yes, yes, DA, nya, Central Visayas. I-search niyo sa Facebook, basin dag na Gcash. Yes. So mga mga kaagri ang ato ang Facebook page. I hope you like and share kay para daghan ang mahibaw sa atong program, Che. By the way, Che, atong giandam karong buntaga, unsay naani mo diha? Daghan tayong mga gipang-andam no sa kuan gapon the usual dato ang bida ka, biyahing probinsya, and of course the kabataang pabida, of which ang ato alang gihapong guest karong adlaw mga bida kabataan lang gapon mga youth nato from the YFC. Wow, so nindot kay ni mga batanon nga mao ni nga farmers, Che. Imong biyahing probinsya diin man ka? Asa gay ka itong biyahing probinsya sa basta somewhere. Somewhere. Atangan lang dyan na siya sa ato ang mga viewers kung Yes. asa mi napunta na po no to document our bida ka. By the way, Che, ato i-promote ang ato ang mga televiewers nga nagtanaw karon nga dunay mga farm nga gusto nila i-flex ilang farm. Yes. Comment lang mo sa Facebook page o dili ba sa page dinhi kung saan ni ipagawas ang ato ang Facebook Live. Pwede mo comment nga namoy farm nga ipa-flex kay para atong ma-flex din sa atong program, right, Che? Yes. Okay. So karon buntaga, Che, ang atong interview na usab usa na pud ni kayang Young farmer, no nga amo ninindot karon para ma-inspire atong mga young farmer kay buka atong problema, Che, atong Aging farmers, di ba? Nga atong the average age daw karon sa ato ang mga farmers nasa 58 to 60 above. So And then so kinahanglan na i-ignite nato, encourage nato ang atong mga kabataan Yes. na to go into agriculture, not as a katong the agriculture ordinary, but to be an agripreneur. Yes. So murag negosyo ang dating sa pagpanguma. Kay kabalo ka, moingon ko sila nga uma lang masig tanom, no? Tanom. Karon ang ato ang gi-promote is ka na mag
tanom sila or kung gusto sila magtanom pero i-business nila. So agripreneur na sila. Panalitan para itong last guest na to nga nag-mushroom siya Mushroom. o nagibaligya dayon niya. So inana nga mga paagi dili lang kay tanom lang ta. So the whole value chain Yes. ang i-consider na sa ato ang umaabot nga mga kabataan na mga agripreneurs. Yes, inyo nang atangan mga kaagri kay katang tanan dinhi lamang sa atong tulumanon nga nagdala kaninyo inspirasyon o impormasyon dinhi sa Ani og Kita. Karong mga panahon na mga kaagri, labi na kay atong mga farmers, aging farmers na, nag-average sa tag 50 ngadto sa 60 kapin, bag-o ang atong ihatod kaninyo ug mo-share kaninyo sa iyang mga experience isip young farmer. O niya, atangi po ni mga kaagri kay katong hilig diha og mga ointment, mga liniment para sa mga kasukasuan nato nga murag medyo nanay mga diferensya atong atangan kini karon kay muhisgot ana usa ka young farmer gihapon nato nga nidaog gihapon ni sa Young Farmers Challenge mao si Mr. Kevin. Sa tapilino ni mo, Kev? Delmo. Si Kevin Delmo, good morning, Kev. So, welcome sa atong tulumanon karong buntaga. Naka-shout out diha before we start. Yes, go ahead. May buntag sa tanan and good morning. Ako yung shout out diha ang mga kauban namo sa Pistales Agriculture Cooperative dira sa Argao, Cebu og sa tanan nga nitanaw sa kini nga programa Mayong Buntag. Alright, welcome once again. Ya sayos buntag ra ba no? Nanad na mo matag sayo. Yes sir, naanad na jud. Usually unsa di mo orasa mo mata kamong mga batan-on nga mga farmers? Kami sir sa Pistales kay naman may farm schedule 6 a.m. to 8 a.m. ra among farming sa morning. So kami magmata na jud miya ng 5 to 5:30 and then mo asikaso na jud padung sa farm. And then after 8 o'clock mo na relaxation time ngadto sa 3 p.m. na pod. 3 to 5 na 5. Okay. Kaya init man sad kaayo, Yes, no? sir. How did it started nganong naamang ka sa umahan, no? Ngano sa amang ka nag-start og farming? Actually sir, dili gid ko lumad na taga dinhi sa Cebu. Taga-asa day ka? Gikan gid ko sa Negros, Bacolod City. Bacolod, Yes. Ilonggo gamay. Ilonggo, Tama ba? Ilonggo gamay to sir. And then Ilonggo ka to. No? way back 2021, mao po'y pag-ari na ko diri sa Cebu, October of 2021. Niyari ko diri and then I was invited by one of the board of director Sa Pistales. Oo. Cooperative. Yes, to join them. And then nag-immerse ko ato dito for how many months and then by 2022 after Odette na to siya, December of 2021 man ang Odette. And then pagka 2022 mo na to'y pag ano na ko nga dito na ko ni stay sa Pistales. How yun sa nimo pagkita unsa nga senaryo, unsa nga sitwasyon ngano nagkailaman mo anang board of directors sa Pistales nga mo nag-invite nimo diri imo pag-ari sa Cebu actually is because gi-invite ka sa taga Pistales nga mo immerse, no? Yes. O yun sa ninyo pagkita ngano nakita man mo ngano nagkaila mo? Yes, actually ang nag-invite sa ako nga board director sa Pistales is ang iyang wife is schoolmate na ako during college. So mao to nga nakaila. Okay. So dili ra kay layo di ay no. So mo na. Nya atong panahon na pila may imong edad atong panahon na pag-invite? Pag-invite niya sa kuha kay mga around nasa 26 pa ko sir, 26, 25. So, anang idara nga 26-25 ka, mao na yung mga edad nga ang batanon di ba peak pa kaayo, daghan kay busy kayo sa life. Unsay imong gikabisihan anang mga idara didto sa Bacolod? Actually before ko niari sa Pistales diri sa Cebu is part-time job ko dito as call center agent. Call center agent sa Bacolod. Yes sir, for 5 years. 5 years. Okay. What made you decide, no? Ano ka-decide mga call center ba ito aircon si ka dito computer lingkod lang o niya suddenly 360 degrees turn gihapon ni ato kag farming. Unsa may turning point nimo? Well, ang family jud before is farmer gid sila ni mama sa una. And then nadto mi sa syudad sa Bacolod and then
during that time nga naari ko dire, dito na ko nakita na why is it nga ang sa city mahal kaayo ang Yeah, ang mga that's right. produce, ang mga ginabaligyan ng mga utanon, mahal kaayo. Where in fact, dito sa amoa, kung dito ka sa farm, is barato kaayo ang palit sa mga middleman. So, mao to'y nakaano sa kuha nga, why not nga maghimo pud ko ako ang negosyo with this. So, mao to nga gitudluan kami kung saan pagtanom from the time nga nagsidling pa lang ka, ikaw mismo ang mo bisbis ana, and then after na maka-fruit na siya, ikaw mismo po ang mo harvest. So mo to ano sa mga, we are being given a chance to plant our own nga commodity, and then kami po mismo ang moalaga. So dito po na ko na ay pwede ra di ay pwede pud ko di ay maging farmer. So ato kamoy mo tanom, kamoy mo alaga, kamo sa mo baligya. Dili sir, ang pagkahumanay mo og ano na ikaw na mismo ang nag-harvest, imuha na tong i-consolidate man sa co-op. Sa cooperative. Yes, okay. and then sila na mismo ang mo-market. So dili na ta maglisod. Okay. So kay problema sa marketing. Wala kay problema sa marketing. So manang assured ka nga nagi kay income kay na may mo consolidate sa inyong product. Yes, Okay. sir. Now before nato isgutan ng imuhang successful farming, ako sang pangutana nimo kay from call center to farming, no? Kalisod ana anad ka. Unsa may mga challenges along the way, no? Giunsa nimo pag atubang ang mga challenge nga gikan ko sa call center nya sud ko dito sa farming, wa bay in between ana nga uy ayaw kapag farming kay init nya call center ka diri bugnaw. So mga things like that, no, ato nang hisgutan kay mo na importante kay mahibawan sa atong mga televiewers kay pananglitan na ay gusto ron nga mo shift from ana nga industry towards farming. Kasagaran na amo gyud mga temptations along the way, challenge along the way. Ato nang hisgutan mga kaagri, inigbalik sa atong tulumanon. Ang African swine fever kay labihan nga makatakod ug makapatay sa mga baboy. Mukanat kini pinaagi sa direkta nga kontak ug kontaminasyon. Ang ASF makaapekto sa atong seguridad sa pagkaon ug ekonomiya. Samtang wala pa ang aprobado nga bakuna o tambaliini, ipatuman ang biosecurity, ang paglimpyo ug pagdisinfect. Ayaw ipakaon ang inyong mga baboy ug lamang. Para sa publiko, kinahanglan nga mahimong responsable sa pagpangita og Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mahimong nga i-report dayon sa mga lokal na otoridad kung magkasakit o mamatay ang inyong baboy. Pwede mo tawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 ug 0920-854-3119. Bisitaha ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa dugang nga kasayuran. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free. Mga kaagri, lain na sad nga good news and inspiring stories ang among ihatod kaninyo pinaagi sa ato ang Bida Ka Biyahing Probinsya and Kabataang Pabida. For the Bida Ka mga kaagri, isa ka IPO or kaning gitawag nato Indigenous Peoples Organization diha sa Sitio Tambis, Barangay Biabas, Gindolman, Bohol. Ang amo ang ihatod kaninyo kini nga IPO ang gitawag nato nga Chapter Compound Multipurpose Cooperative, diin grupo kini sa Eskaya tribe, no? Ang Bohol mga kaagri na ay part or naa sila mga ancestral domains na gitawag og kaning part of the Eskaya tribe. And then mga kaagri kaning nga grupo gitabangan or gisudlan, no, sa ato ang programa nga 4Ks diin gihatagan sila og mga nagkalain-lain nga mga teknolohiya sa pagpanguma aron mo saka ang ilahang panginabay or ma-improve ang ilahang livelihood. Unya mga kaagri, pinaagi sa DA, gitagaan sila og mga gamit, no, sa pagpanguma sama sa paghatag nato og mga liso sa utanon, plastic crates, plastic mulch, plastic trays ug uban pa diin ila kining gibutang or gigamit dito sa ilahang communal garden na mostly pag agto na mo ang present dito naa ang sili, talong ug uban pa. So mga kaagri,
tan-awon nato ang kinatibuk-an nga pamaagi or gimbuhaton sa maong IPO diha sa Gindolman. Maayong adlaw mga kaagri, ni atakaron din sa Sitio Tambis, Barangay Biyaba sa Gindolman, Bohol, diin. Isa sa ato ang ipakita kaninyo mga kaagri ang ato ang grupo sa indigenous people na gitawag na to nga mga Eskaya tribe. Unya mga kaagri, ni atakaron din sa ilaha yung ancestral domain diin na-appeal siya sa ato ang programang 4K. Unya mga kaagri, ang ilahang chapter karon mao kining Compound Multipurpose Cooperative. Diin ang Department of Agriculture, isa sa mga ahensya sa gobyerno nga niari dinhi aron hatagan sila og mga proyekto nga pang-agrikultura. Sa gani mga kaagri sa pagsulod sa Department of Agriculture, gi-ensure jud na sa DA na ang karing mga programa dili siya makaapekto sa unsa man nga naandan sa ato ang mga indigenous people nato dinhi ug gani ato gihapon ipreserba ang ilahang naandan nga kultura ug ilahang mga norm. So mga agi, ali uban nini sa pagbisita nato sa ilahang communal garden. Maayong buntag kaninyong tanan. So may kanon kami taga Department of Agriculture amo mong kukabildohon magkukabildo ta mahitungod sa inyohang mga naandan nga pagpanguma ug sa unsa man ang kanang pag-transform ninyo or ni-adapt mo sa bag-ong mga gipang-introduce sa Department of Agriculture. Unya nakita nako nakita no na ang inyohan ni siyang mga produkto sa inyohang umahan. Anya dito sa among katubangan murag mo ni siya ang isa sa mga proyekto or intervention na nahatag sa Department of Agriculture. So uban ko mga kaagri nako nga mga indigenous people, ato ang tan-awon ang inyohang communal garden diin isa ni siya sa proyekto na gihatag sa inyo gikan sa Department of Agriculture gikan sa programa nga 4K. So uban ko ato ang mga kaagri ato ang tan-awon, lantawon nato ang inyong communal garden, diin makita nato ang inyong siling at sal. Okay. So sir, unsa may inyong mga kaning mga problema nga inyong nakita dinhi sa inyong mga siling at sal? May mga uod na ko nga na kani tama ni ini nga matagak ra siya. Sumungutan na ta sa ato ang 4K nga area coordinator si Sir James Datahan. Okay. Makita nato sa atong siling problema nga nini unang hinungdan ini kundi mga insekto nga presensya nga makita po diha sa atong mga tanom. So unsa ba yung mga insekto ato makita atong tan-awon mga kaagri ha? Kanina ay maglupad-lupad. Kanay naglupad-lupad ani. Yes. Kasagaran agi mga piyangaw ni ani nga maoy una gyud nga maoy mo inject sa maong part sa maong bunga sa sili mao ni hinungdan nga mulaos o malata no. Kung makita ninyo ning mga ispat-ispat na mga diseases kini siya na mga klase sa insekto nga mo suyop mao ni hinungdan no. Napoy uban nga nagka-stand wala mo tubo kay makita po nato ang uban nga nay problema kay kini siya namon po ni nato siyang panguha ni sa lumpa kana mga damaged part ato man na siyang panguhaon aron nga malikayan no kalata. Sir, sa inyong gidakon kining inyong luna nagitamnan og siling espada. So unsaon ninyo ni siya pag atiman? Actually mama, magpasalamat ko dako ni Sir James nga ning paambit gyud siya ning hatag siya og idea og unsaon pagsugpo dining mga insekto nga niya ning dapo sa amo ang garden sa siling at sal. Among paningkamutan nga sa iyang gitudlo karon nga kuan amo ning pagabuhaton naghiusa man kami rin sugod pagsugod ani kasagaran jud sa una mamo ang kuan kinaraan jud to wa pa mi nga ni nga plastic molds pagkuan sa amo ang mga sabod lodzong radyo di jud tong nay kanang mga nganang tricks na karon sa ani abot na ang DE nya nagamit na namo amo nang gisugdan og practice ug unsaon pag gamit jud kay kuan sama ning nganing plastic molds mas napagaan jud ang among trabaho kay di naman mi magkalingaw og bungay jud ani kay ang sagbot ani kanirang nasa kanal nya na ginagmay ra jud
Daghan mig commodity nga kuan ni ma'am, mais, bulanghoy, kamote, napay ginger, peanut ug mga gulay na daghan. So kinahanglan sir nga ang kaning gipag-introduce sa DA dili makahamper sa inyong naandan within your ancestral domain. Yes ma'am. Yes ma'am no. Ang every Friday mi mag-harvest. Then ang halin na ma'am yatag naman sa among co-op tigumon, then ug matigom na muna all the sales na mo ma'am nami porsyento mao nay sa kamamiruan may nami mabahin sa kada usa namo na porsyento. Okay, sure buyer na sila mga ka-agri dito sa inyong sawang or dito sa poblasyon sa ubos na Oh, yes, ma'am. sa Gindolman na mo'y buyer. So ma'am, every Friday na mo mag-harvest mi. Sa actually kay gamay pa man ni kuan starting pa ni nasa mi level na mo 15 pa, 15 kilos. Then every 1 kilo is 100 pesos 1 kilo. So you will be earning 1,500. O kaning 1,500 diretso dito sa inyong kapunungan. Yes ma'am. Nakadawat sad mo og lain nga intervention gikan sa DA. Oh yes ma'am. Katong giingon nato nga baka. Yes, Then ma'am. aside from the baka, unsa pa ang inyong nakuha Oh, yes, ma'am. nga mga intervention? Yes ma'am, thank you. Thankful po kami bitaw sa DA Progress ma'am no. Daghan jud na tabang na mo tag na halimbawa ng mga machineries, mga seedless, plant material, then kani mulching ma'am, drum, oh. Then seedling tray. Nang baka nanay doka anak na. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masagal ang ani, mataas na kita. Mga ka-agri, inyo hadyong nabati no or inyo hadyong nakita ang ato ang grupo nga mga IPs dinhi sa Barangay Biabas, Gindolman, Bohol. Diin inyo hadyong makita nga unsa sila ka hugot ug usa sila ka organisado nga asosasyon nga gitawag og Chapter Compound Multipurpose Cooperative. Receptive kay sila sa ato ang mga proyekto or mga agri-interventions nga gihatag gikan sa programang 4Ks. Mga ka-agri, uban nimi sa pag-ingon, sila ang bida, Kami ang bida. para sa Ang kita. So mga ka-agri, nakita ninyo no ang mga gimbuhaton sa ato ang People's Organization ay Indigenous People's Organization dinha sa Barangay Biabas, Gindolman. Og mga ka-agri, ang nakanindot nila sa ilahang miyembro na ay isa nga muoy mutungod or muhatod sa ilahang mga produkto dito sa poblasyon or sa gitawag nila nga sawang kay naa na sila yung mga direct buyers. And for the biyahing probinsya mga ka-agri, diri na sa Bayawan, Negros Oriental, diin na ay project monitoring nga gibuhat ang ato ang 4Ks program, diin ang kaning mga Indigenous Peoples Organization nakadawat og libreng binhi sama pa or kan libreng bebini no sa mais o kaning cassava seed pieces og mga abono. Ato ang tan-awon mga ka-agri ang himo nga project monitoring sa ato ang buhatan. Ito ng bagong pananaw. Maayong adlaw, ani kita karon dinhi sa Barangay Tayawan, siyudad sa Bayawan, probinsya sa Negros Oriental. Aron atong saksihan ang gipatigayon nga project monitoring sa taga Department of Agriculture, Regional Field Office 7 ubos sa 4K program or kining gitawag og kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo. So kani nga programa ang tubong og tuyo maong ang ayudahan ang ato ang mga indigenous peoples or lumad nga katawhan sa probinsya sa Negros Oriental. So sila nakadawat og libreng binhi sa cassava o libreng binhi sa mais. Kauban ini ang abono, both organic ug inorganic. So karon atong bisitahon ug atong tan-awon kung unsa ang resulta kung gitanong gyud ang ato ang mga gipanghatag sa ilaha. So atong atuon mismo sa area. Dali, kuyugi ako ninyo. O karon mao kini ang dalan nga atong pagasubayon paingon mismo sa gitamnan sa atong mga farmers sa ilahang cassava ug mais no. So dali uyugi ko og lakaw paingon dito. Magsasaka at mga mangingisda.
inyong makita ang mga tunog sa motor, no? Kay ang means of transportation diring lugar ra usa ra gyud kanirang motorcycle kay dili siya masulod og sakyanan. Ana ta sa tunga-tunga sa dalan sa atuang bisitahon nga area, no? Itayin kitanom nila. So ganina ni agi na taog suba, ni agi na taog daot nga agianan og kanal, no? So karon niana punta diri sa kasagbutan. So mao ni ang ilahang alagian. Pero kani siya sulod gihapon ni sa ilahang yutang kabilin or kining gitawag og ancestral domain. So ngun ani kalapad ang yuta sa ato ang mga indigenous cultural community, no? So dili pwede nga pasagdan sila, dapat ayudahan gyud sila sa gobyerno. Mao ning gipakatawo or gihimugso kining ato ang 4K program. So magpadayon taglakaw. Siguradong pagkain sa buong bansa. Nga meron rin sa among maisan sa asosasyon sa Angkol Mikta, hapit hektarya ang among napugas. Nagpasalamat ako kay niabot ang mga teknisyan nga naghatag aning binhi nga puno nga itabang sa mua o amo kining napugas. Ug mao na ron ang nakita niyo nga resulta. Ang mais nga akong gitindugan mao na ang hinabang sa Dirno. Karon akong naobserbaran ang gikan sa una sa among katigulangan nga pagtudlo sa pagtanom pugas mi og tag 5, 4. Pero karon ang gitudlo sa mga technician sa DE mo tanom ra og tag 2 ka lugas o 50 meters ang distansya. Dagko ang punuan sa mais o dagko pod himsog ang puso. Pasalamaton kayo ko sa mga IP program nga wala mi pasagdi sa moang pagpanguma gitagaan gyumi og pagtagad. Salamat sa 4K program. Dito inyong nakita ang kinatibuk-an sa gipatigayon nga project monitoring under 4K's program. Kini ang inyong agri-patroller, Richelle Bergantis. Salamat sa pag-uban-uban kanamo. So makita ninyo mga ka-agrino ang mga changes in the technology adoption sa ato ang mga ka-agri na to nga mga indigenous people din sa Bayawan. O gani, niingon sila nga ang pinaagi sa ato ang teknolohiya nga gipaambit kanila ning improve or nisaka ang ilahang abot, labi na ang kato ilahang cassava tubers. For the kabataang pabida mga kaagri, ang amo ang ihatod kaninyo si Daphne May Quitorio from San Rafael Barili, Cebu. Diin ang iyahang business venture mao kini ang D. Aegis Farm, no, pag-produce og mga chicken egg, no. And then kani siya naa na siya market, and iya kining market niya sa iyang mga silingan o sa uban niya nga mga suki. And then nakadawat siya og 80,000 for the provincial level nga competition, and then iya kini siyang gigamit sa pagpalit og mga heads of chicken. Mga kaagri, ato ang tan-awon ang mga enterprise ni Daphne May Quitorio. I am Daphne May R. Quitorio, a licensed agricultural and biosystems engineer from San Rafael, Barili, Cebu. My business venture is named The Aegis. The Aegis is about egg production. So I am producing fresh eggs within our locality. I am currently implementing, as for the grant, 100% na gyud akong nagamit sa grant. So that includes the purchasing or the procurement of my RTL chickens, as well as the housing, and also for the 1 month supply for the feeds and vitamins. Sa ako ang target market, pag sugod pa lang nako ani is wala na jud ko naglisod sa akong target market, since naa naman ko yung mga among mga silingan nga mo purchase sa mong itlog. Sari-sari store diri duol sa mua within locality lang po. Dako kayo ko og pasalamat sa kaninga program sa YFC, especially the DA through Ahmad, kay gitagaan ko nila og opportunity para maka-venture og inaning business.
Since na-identified naman na mo ako ang target nga customer, so sa akong heads ron nga 150, kulang pa gid siya kaysa silingan lang na mudaan, kuwangan gid siya kanang 150 nga head. I am also planning for future expansion. I will be focusing on the reconstruction of my RTL housing para mas daghan siya og masud, and I will also focus on the cages. Sa 80K, the RTL nga akong napalit is 480 per head. So sa 480, since naka-start naman ko atong 50 heads, so sa karon lang nga 100 nga akong gi-additional sa 480, so nakapalit ko og 100 heads for 480, so 48,000. And the rest ana kay akong gi-allocate sa construction sa ako ang housing and also sa labor and materials. Akong gi-encourage ang mga youth, especially mga parihan nako, nga nindot ni siya nga opportunities nga mo join, and usa pa kabaw gyud ta nga ang agriculture is the backbone of our society. So if ever makakita mo aning opportunity, please join the YFC. Para nako, parihan nako nga young professional, so gitagaan ko og opportunity nga maka-appeal ani. So dako kay kong pasalamat, especially nga ako ganahan kay kog farming, ganahan kay kong engage into business, and kana lang tungod kay kulang og capital. So sa tabang sa 80,000 grant nga gihatag sa YFC through the DA, dako jud kay siya katabang para magsugod sa business. Daghang salamat. Mga ka-agree no, ang ato ang mga young farmers challenge sama ni Miss Kitorio diin na ginahinay na siya nga iyahang palambuon ang iyahang chicken egg production. So mo kadto mga ka-agree nga mo ang hatod kaninyo sa nagkalain-laing mga segment sa ato ang Bida ka Biyahing Probinsya and Kabataang Pabida. Hinaut unta nakakita mo og nakakuha mo og mga pagtulunan or mga inspiring stories. Mubalik ta human ining pipila ka pahinumdom. Ang African swine fever kay labihan nga makatakod ug makapatay sa mga baboy. Mukanat kini pinaagi sa direkta nga kontak ug kontaminasyon. Ang ASF makaapekto sa atong seguridad sa pagkaon ug ekonomiya. Samtang wala pa ang aprobado nga bakuna o tambaliini, ipatuman ang biosecurity, ang paglimpyo ug pagdisinfect. Ayaw ipakaon ang inyong mga baboy ug lamang. Para sa publiko, kinahanglan nga mahimong responsable sa pagpangita og Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mahimong nga i-report dayon sa mga lokal na otoridad kung magkasakit o mamatay ang inyong baboy. Pwede mo tawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 o 0920-854-3119. Bisitaha ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa dugang nga kasayuran. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free. Mga ka-agree atong gibiyaan sa maayong yugto si Kevin Delmo, isip usa ka call center agent and then turn into farming. Atong gipangutana kung unsa ang mga challenges nga iyang natagbuan sa iyang pag-shift of career, no? So Kevin, welcome back. So atong hisguntat nagbalik, unsa imong natagbuan nga mga challenges from call center agent to farming? Sir, bilang isa ka call center agent before and then nagpuyo sa urban city, yes. So dili jud ko sanay sa pag-farm. Yes, so, exactly. Dako kayo nga challenge ako og unsaon ang pag-farm, and then dito pud nako na nung sa pagtabang sa Pistales ako dito ko na na ay mao ni. So gitabangan ko nila unsaon sa pag-farm, unsaon ang maayong pamaagi sa pag-farm. So dito ko nadi ko ay makatunan pa. Dapat ko makatunan. Okay, so tiaw mo na nga daghan pagka dapat makanunan. What about your friends? Unsa may imuhang na kuan sa inyo mga friends? Unsay gisulti nila about sa imong pag-shift? Well, sa pag-shift na ko din gitawagan ko sa ako ang supervisor na nganong niyan man ka nga farming na diha, bukid kay na diha. So nadiri sa syudad ang kwarta. Walay kwarta diha. Yes. So mo na nga
itom na kay kangandaan, so sa akong color sa akong skin, itom na kay kangandaan, nya manha pagig kag bukid, unsa na mahitabo nimo nya, wala pa yung kwarta diha. So grabe no. Murag Okay. ing ana niya jud ang ilahang pagtan-aw kung naka sa bukid na part na. So ako silang gipasabot na dinhi dili ni siyang farming lang ang akong gibuhat diri. I am serving my purpose. So diri ko nakita na dinhin ako nakita na akong purpose nga mao di ay ni nga sa akong panginabuhi nga murag na ay something na ay kuwang para kanako. And then dugay na jud na akong handom, dugay na gid na akong dream nga magnegosyo kay kanang manabaho lagi ka sa outside world nga that's right. Na kay amo nga imuhang na kay boss nga kinahanglan nimong sundon jud. So dinha na maglisod kay ang imong schedule fixed na. O kung na kay ganahan nga adtuan or naay mga celebration like family occasion, mga occasion sa New Year, Christmas, dili jud ko ka-absent during that time nga nag-call center pa ko. But this time nga nag-shift ko into farming, ang akong time nga sa una nga dili na ko mapugos akong kaugalingon nga mo attend sa mga ingana nga mga event sa akong family nga importante katama. So karon nabuhat na ko. Wow. So nindot kayo no. So it's about purpose-driven life no. Yes, kana bang mao gini mong giganahan pag-abot nimo. So wala nakakain naglisod og adjust pag-abot nimo dito sa Argao. Medyo naglisod pa jud sir kay lahi man jud ang urbans nga panginabuhi sa city o dito sa Argao. But due to perseverance jud na kinahanglan jud din ako makatunan kay dinhi ang akong ganahan. Yes. Mao ni ganahan ako. So kinahanglan jud sige gid nimo. So you should just persevere and then never give up. Kana po never give up. No nindot kani never give up so nga batanon na. No? Di ba kanta man na Flor? Bitaw so never give up so kanang pag-ingon nimo never give up, yun sa nimo pag-abot aning imong negosyo karon sa YFC, no, Young Farmers Challenge winner pud ka nga moringa. This kind of liniment ba ni siya or unsa? Can you describe please? Yes sir, ang kaning project nako or ang kaning negosyo nga Moringa Herbal Ointment, iyaha kini sa yes sir. Iyaha kini nga grant gikan sa Young Farmers Challenge. So nidaog kita sa provincial level and tagaan kita og 80,000 pesos as start-up capital sa atong negosyo. And then pag-start nato nagbuhat ta dayon og 500 pieces sa Moringa Herbal Ointment. And then fortunately pod nadawat pud ta sa regional level. Wow. And then dako among pasalamat sa Department of Agriculture nga natagaan additional nga 150,000 pesos. So 150 plus 80, that's 230. Yes sir. Okay. 230. So unsa may imong gipamalit or unsa may initial nga giinvestan nimo ana nga kwarta? Ang ako ang gi-invest ang 80,000 o ang 150,000 pesos sa raw materials and mga equipment nga kinahanglan sa atong pagsugod sa atong negosyo nga herbal ointment. So kani imong herbal ointment gitawag nimo og unsay name ani? Ang tawag ani sir is Rainbow Healthy Options Moringa Herbal Ointment. Taasan mo Rainbow Healthy Options Moringa Herbal Ointment. So sa laktod nga pagkaistorya Moringa Herbal Ointment, no? Ang main material or ingredient niya is kamunggay, moringa. So kanang kamunggay ikaw sa nagtanom dito? Yes sir, narami dito sa farm, nami puro kamunggayan jud siya. And then dito mag-harvest me for extraction sa atong ointment. And then sama po sa uban niya mga herbs like turmeric, ginger, and then aloe vera. Butangan sa nimog turmeric o yes, ginger? Sir. Okay. Butangan gihapon siya o katong mga nagkalain-laing mga herbs. Now, katong grant nga imo nakuha, katong kwarta nga total 230, imo to siyang gipalit pod og machine para sa extraction or unsay imong gikuan nato? For the kay karon pa man naabot ang 150,000 na okay, grant. I see. So sa 80,000 pesos nakapalit na ta katong
mga double boiler lang sa katong mga gagmay nga mga boiler nato. Boiler. Dito lang sa ta. So sa 150,000 pesos based sa ato ang gi-propose, dito na ta mamalit kaning dako-dako nga customized jud na boiler for mass production para mas ma-maximize nato ang ato ang produce. So moringa leaves ang ano niyo ani so Moringa leaves and stem, sir. stem sa apple moringa. siya. Yes, sir. Can you describe pwede man imong i-say diri ang proseso sa paghimo lang kana lang kung dili kay technical no nga gikuha nimo ang kamunggay panalitan and then yes, sir. Gikuha na tong kamunggay kasama sa walay ka ng specific aid sa dahon o sa stem basta naalay dahon og na stem. Wala. Okay. Go. Yes. Kamunggay, pag-extract nato sa kamunggay, kuwaon sa nato to siya, and then kauban sa mga herbs. And then, do we need to dry the kamunggay dili ra? Dili ra, sir. Okay. And then, ang gamito nato nga oil is katong coconut oil. So maghimo pa kag oil from coconut. Ang dili, mamalit lang sa taso. Okay. And then, ang coco oil dito nato ipang-chop to nato ang ato ang mga raw materials, ginger, turmeric, aloe vera, sama sa kamunggay nga main ingredients nato, ang stem ato. So lahion nato ang leaves and then lahion pod ang stem. Sa stem nga atong gihisgutan naman tay stem no nga katong green pa, katong dapit na sa leaves niya or katubang stem gyud nga katong mura nagmo-gray katong guwang. Asa may dapit gamiton nimo ana? Apil ato, sir. Mao ba? Apil katong stem gyud sa leaves and then apil pud tong for i-chop nato. I see. So inana de I was thinking nga leaves ra siya. So ang kamunggay dito putlong sa ninyo. Dili gyud siya totally nga putlon yun nga na siya yung mga parts lang. Ipron lang. Ipron lang siya. And then anam ra pud ang pag extra. Ipron niya. So ipulong lang siya nimo. Kay mosanga naman sa to no. Tanom na sad mo dire. So inana ang proseso. And then after after nato siya ato tong pabukalan sa coconut oil. Ang ato ang mga herbs kasama sa mga stem sa kamunggay. So after ato to siyang salaon and then katong oil na na-extract nato mo to siya silbing gamiton natong oil kauban ang ginger, turmeric. Dilin, sir, ang beeswax. Yeah. So para to harden the ma-solidify ang ato ang oil. I see. So kanindot eto na mao na dayon to gamiton na dayon tiro pang sa plus. Humot siya or na may uban nga laing baho. Yes. Kasagaran jud sa kamunggay kay man lahi man jud ang baho sa kamunggay. So to make sure nga atong customer is dili pud sila malainan sa atong product, we add some nga perfume. Yes, sir. Nga para mahumot ang atong product. Okay. So ato pahisgutan niya unsay mga challenge sa pagnegosyo inigbalik sa ani og kita. Ang African swine fever kay labihan nga makatakod ug makapatay sa mga baboy. Mukanat kini pinaagi sa direkta nga kontak ug kontaminasyon. Ang ASF makaapekto sa atong seguridad sa pagkaon ug ekonomiya. Samtang wala pa ang aprobado nga bakuna o tambaliini, ipatuman ang biosecurity, ang paglimpyo ug pagdisinfect. Ayaw ipakaon ang inyong mga baboy ug lamang. Para sa publiko, kinahanglan nga mahimong responsable sa pagpangita og Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mahimong nga i-report dayon sa mga lokal na otoridad kung magkasakit o mamatay ang inyong baboy. Pwede mo tawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 ug 0920-854-3119. Bisitaha ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa dugang nga kasayuran. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free. Welcome back sa atong tulumanon, Che. Welcome back, Kevin. So, ang iya bang gisulti ganiha nga liniment no ang proseso. Naka-try ka ato? Wala pa ko So, try na to. So, sa mga challenge nimo nga natagbuan sa imong negosyo na? Siguro po sa kanang mga bagyo-bagyo sa weather jud condition kay bagyo ug init. Usahay ang kamunggay manggod kay magyelo na gani due to sa sobrahan na pud kakainit. So mao na usa sa mga challenges nato. And then so bagyo na pud kay dili ta
diretso sa atong mga production processes tungod sa weather condition. Pero na kay mga backup plans ani. Na ta. That's good. So, na kay Ang kana na is the raw materials are the green leaves dyan sa Green leaves. And dili pwede katong mga yang pa, yang. Katong nasa tumuyod sa mo. Udlot. Ang dili na to kuhaan jud masyado ang sa udlot jud dinhi ta sa medyo guwang-guwang na siya nga part. Okay. So, pangayon ta ka closing statement o sa may kasulti sa ato mga batanon sama nimo sa una nga nag-call center, basig na pa mo shift into farming. Sige. Go ahead. Sa mga kabatanunan diha nga karon na nanaw sa atong programa, gihangyo ta mong tanan. So nga mo appeal sa Young Farmers Challenge sa Department of Agriculture sa batch 2025 og basin di ay puhon kamo na pod ang mudaog bilang Young Farmers Challenge sa inyoha na probinsya sa Bohol, sa Cebu, Siquijor, and Negros Oriental. O sa Tibok, Pilipinas, kini ang Young Farmers Challenge is isa ka programa sa Department of Agriculture nga naghatag og kay gayunan sa atua bilang kabatanunan nga maka-start sa atuang negosyo. So, kabay pa, inaot pa na moapil mo og nadyo'y kwarta. Nay kwarta sa agrikultura. And of course, ako lang sang ipaambit no that the search or the contest for the Young Farmers Challenge is on. Now the submission of your BMC of the Business Model Canvas nagdawat, and then the deadline for the submission is on September 15 for Central Visayas. Kaya ang ubang regions naamay sa sila giset na deadlines. Okay. So ay kalimot ha katong mga young farmers nato diha nga naghunahuna og magnegosyo sa agrikultura, apil na mo sa Young Farmers Challenge. All right. So nining puntuhan na pupos sa Che. Thank you so much Kevin sa imong pag-ari sa studio, pag-apil sa atong programa. So napupos sa ang laing edisyon sa atong tulumanon nga maghatod kaninyo sa inspirasyon ug impormasyon dinhi lamang sa Ani o Kita. Kwento ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa.